Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon'y haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Ay nako, nabudol. Nabudol ang mga Pilipino. Kaya naman, suminghot na lang tayo. Dahil yun ang gusto ninyo. Pero ngayong araw na ito, ayan, talagang malala na ang Pilipinas. Malala na. Paano hindi maging malala? Pinapayagan yung presidente nyo ganyan. Dagdagan pa natin dahil meron tayong puting ahas ngayon na tumawag sa atin. Okay? Ayan, parang yun yung nakakalimutan. Yung ginagawa ko, simbolismo yan. Na ang presidente nyo ay addictus. Okay, mga kababayan. Bangag, naduduwag, VP Sara pinaaarenglo. Okay, unahin na muna natin. O si Colonel Grijaldo na lang muna unahin natin. Kasi mahaba yung kay Inday Sara. Alright? Okay. So si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ay impeach tuloy. Pinakontempt na naman ng mga buwakan ng Genimes na Huwad Committee na mga Jijimonyo. Okay? Actually, for sure, hindi kayo nanood. Ako hindi nanood. So, may nag-send na sa akin ng clip. Ayun. Kaya nalaman ko na pinakukontempt na naman nila o kinontempt na nila si Colonel Grijaldo. Kilala niyo naman siguro si Colonel Grijaldo during the Senate hearing ay isiniwalat niya na siya ay pinilit. I mean, what do you call it? Pinapipirma laban sa mga Duterte ni Abante at ng, the Huwad Committee na yan. Kaya ngayon, dahil sa expose ni Colonel Grijaldo, eto ngayon ay pakakontempt na naman nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, alam nyo, mga mamang polis, isa-isa na kayo ginugurgur. Isa-isa na kayo binababoy ng pulboronic na administrasyon na ito. Okay. Yung mga Huwad Committee, alam mo, nakakabuisit, nakakagigil, ang sarap, gurgurin sa pamamagitan ng legal na paggurgur. Itong, itong mga inayupak na to. Ano yon yung nag-iinarte yung, congresswoman
Zamora, yung Pam Zamora at yung si Nietang Pulburon to, sa Gabal sa Mundo, si Gonzalo. So pinapaliwanag ng doktor ng ospital na kung saan ay in-explica kung ano yung ang tawag dito, yung karamdaman, no, at paano ang medical procedure na pinagdaanan ni Colonel Grijaldo. So ayon nga sa doktor, nagkaroon ng anong tawag dito? Okay, microscopic shoulder surgery. Okay, so yun ang sinabi doon. Ngayon, December 2, okay, December 2 daw ito tama ba yung pagka-explain doon? December 2, nag-under ng surgery. Ngayon, dapat daw, nandoon na sa hearing na yon. Bakit, naka-confine pa rin o nasa ospital pa rin? Dahil, sabi ng, tangin taga tong kuting na to, papasok sa ilong ko. Punyet. Okay. Nagdagan natin. Baba natin ng konti. Okay? Ngayon, ang sa akin lang, mga palangga, okay, dapat pala pag nag-vlog tayo, non-stop ng pulburon para di nakakita. Okay, ito mga inayupak na mga huwad itong si Gonzalo. Basta yun, yung mga pangit na congress, mga demonito. Kasi nasabi nila, bakit si ganito, yung katabi nung Zamora? Bakit ito? Nag-undergo din sa ganito, ganito, ganyan, 2 days lang, dadadadada. Alam mo itong mga ulol na to, may doktor ba dito at nurse? Ang recuperation period o recovery o pagpapagaling, mga buwakan ng ina ninyo, ay depende yan sa, number 1, sa edad. Underlying factors. Kung meron ba siyang, may mga kondisyon na ba siya? Diba? Ito, undergo ng surgery. Ang pagpapagaling at ang pagpapagaling ng isang pasyente, hindi yan ito si Juan, si Pedro. Dalawang araw lang to gumaling na eh. Hindi mga putang ina talaga, sabi ko, ayoko magbura, babait ako ngayong araw, magpupulbura na lang ako. Hindi porket 2 araw lang nag-recuperate o nagpagaling o gumaling si Pedro, ay si Petra ganon din. Nagdodoktor-doktoran, nagnanarser-narseran kayo, mga inayupak kayo. Yung mga utak nyo, lahat kinuha nyo na. Nag-abu-abogado kayo, mga bobo kayo. Lahat na ng profesyon, nagja-justice kayo, mga giatay kayo, mga inayupak kayo. Hindi nyo iniisip. Usually, ayan, may mga medical, nasa medical field. Kapag ganun surgery, 1 to 2 weeks. Okay, yung mga ganong classic, based on my experience, even yung mga elderly patient namin dito, 1 to 2 weeks ang recuperation. Hindi yan pwedeng magpa-cute-cute. Okay, maglakad-lakad. Kasi, nag-undergo ng surgery. Ginalaw yung kanyang botkon. Diba? Botkon is shoulder. Diba? So yun, baka nakasling pa yan, kung ano-ano pang mga or kung, nakakabwisit, ikaw putang ina kang Pam Zamora, kang inayupak ka, nagdudunong-dunungan ka. Kasi sabi niya, naiinis na kasi ako eh. Ang alpot, inis na kasi ako eh. Kasi, dahil hindi daw dumating si Colonel Grijaldo, ito nga yung tinuturo niya, katabi niya, ko sino itong aswang na yun. Sabi niya, ito nga, 2 days lang, gamitin niya. Wala kayong utak. Yung mga utak nyo, burak. Isaksak mo yan sa kipay mo, sa mora, na hindi porket 2 araw gumaling si katabi mong betlog, sino man yun, ay 2 araw din si Grijaldo. Diba? Mga paparat, nakaka-high blood, pero buti na lang low blood ako. Hindi nila iniisip. Ito naman si doktor, sa bagay, siguro baka nasindak. Dapat as a doctor, as a medical, as a healthcare worker, whoever, ano man na, doktor ka, dapat ipiniliwanag mo. Kasi kung ako nandun, gusto ko sabihin,
Kung ikaw po, hindi lang kasi, buha ka na nakazamora, ang pagpapagaling, ang recuperation, depende yan sa edad ng tao. Depende kung ano yung naramdaman niya, may sakit ba siya before the surgery. Ganon ang, may nire-rehab pa yan. May tinatawag na rehabilitation or yung tinatawag nating physical therapy kasi yung iba nga dyan, hindi makagalaw, inaalalayan pa. Kaya nga pasok na pasok ang ating racket dyan sa caregiving business kasi yung mga post-op na mga pasyente namin, kailangan alalayan. It takes not 2 days, 3 days, 4 days, lalo pag matanda na. Mabagal ang regeneration ng ano niyan, ng cells. You know, yung, alam nyo yan, kahit na ikaw ay hindi medical worker. Yan, ang pulburon to. Depende yan kung ilan ang natira mong pulburon. Depende yan kung ilan ang natira ni bangag na pulburon. Yan ang isalaksak nyo sa mga jutak nyo, mga hinayupak kayo, na hindi kayo gumagamit ng jutak. Lahat na lang pinasok nyo. Judge, maestra, doktor ngayon. Diba? Eh kung ako kaya magtanggalin ko kaya yung mga shoulder ninyo. Ha? Hoy, ito mga pulboronic yan Ang pagpapagaling, kung bata ka at healthy ka, mas mabilis kang gumaling. Pero pag amoy lupa ka na, katulad ni Abante, medyo matagal ang pagpapagaling yan. Lalo na kung may bisyo ka pa, katulad ni Pangag na nagpupulburon, at marami na nararamdaman, medyo maano yan, matagal. Anyway, gusto ko lang po sabihin sa inyo na lahat na ng mga profesyon ay inako na ng mga buwaka ng ina sa Huwad Committee. Marunong pa kayo sa doktor? Alam mo, nakakabuisit, ito si Pedro, ganito, 2 araw lang, gumaling na. Eh ako nga, ganito, ganon. Ikaw ba yung na-surgery? Hindi mo nga alam eh. Hindi yung alam, makabuha ka ng ginemission, baka may naiwan na something doon, or you know, for the heck. Buisit na Marcos Bangag na to, dahil sa'yo to eh. Bangag eh, buisit ka, tumira na lang tayo. Kunyari ako si Marcos. Now, let's go to the exciting topic. The exciting topic is the duwag si Bangag. Mainit-init pa, okay. Mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talagang babagitin na yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala din si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na pangdum, abala. Okay, lunggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na wala, hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tampalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayubak na yung bangag. Eh talagang bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Eh, sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodo. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha?
malustos kay Inday Sara? After niya mag-speech na, ano sabi niya ba nga nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng ospital nito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, kunyeta, baka baka masugod tayo sa hospital katulad di Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, pulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi naman daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makukontrol. Hindi po, ina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desaya, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakukontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy, gago. Anyway, ngayon, ano ba si Inday? Areglo? Of course, never again. Number one, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara. Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanya. Bakit hindi na nga abutin niya ng Hindi na abutin niya. Konting kembot talaga yan. So, hindi daw niya alam. Hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakukontrol ni BBM, sabi ng emisaryo, di ba nga? And the more na lumaki sa dyan, tama nga siya sanabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them? Yan na po yung sinasabi ko na baka hindi nga matuloy nga ni Marcos yung kanyang kasi kung ipo-full force na yung rally, lahat na siguro na yun, yung rekta na pababain si Marcos. Thank you po sa video nito, Miss Boljak TV. Courtesy po sa inyo. Permission to yung reuse your video po. Ingat po kayo and God bless po.